Labis nga ang tindi ng pagkamuhi na nadarama nitong guildmaster na si Shan sa lahat ng mga nangyayari at inatasan pa nga itong isang healer na naroroon na huminto na sa pagpapagaling sa S-rank player na kanyang napagdiskitahan. Pagbabanta pa nga nito na sa susunod nga raw ay hindi lamang isang tenga ang posibleng mawala sa kanya kaya't dapat ay pakatatandaan nga raw niya ito at ang pinsalang idinulot niya ang siyang magiging marka na patunay ng bagay na iyon. Dagdag na pahayag pa nga nitong si Shan na wala silang ideya kung bakit nananatili pa rin sa ika-6 na palapag etong player na si Jin Yuk. Subalit itong araw ay mabuti para sa kanila at kasabay na inatasan itong si Li Kuei-shang na sumama kina Shuwa at Ten Xiao at tahakin ang nasabing ika-6 na palapag. Galit nga itong nagbigay ng kautusan na sunugin nga raw nila ang buong kabundukan kasama na itong ating pangunahing tauhan gayon din ang lahat ng mga posibleng magiging saksi sa kanilang misyong isasagawa. Pagkatapos ay inilipat muli ang eksena sa ika-6 na palapag kung saan ay patuloy na makikita natin ang isa pang manlalaro na sinusubaybayan ng palihim ang pagkilos na isinasagawa nitong si Jin Yuk. Subalit lingid nga sa kanyang kaalaman ay kapapalihim din siyang sinusubaybayan ng isang duwende at plano siyang idispatcha. Inilahad nga sa kwento na ang nasabing palapag ng Tower of Trials ay kilala sa katawagang Elven Forest kung saan ay isa sa mga kinikilalang pinakamagandang pahingahan sa loob nito. Buhat sa otomatikong magbubukas nga daw ang ika-7 palapag pagkalipas ng 90 araw at karamihan nga sa mga manlalaro ay tinatahak ang nasabing palapag upang pansamantalang magliwaliw bago ipagpatuloy ang pakikipagsapalaran upang maklear ang tore. Ipinakita nga ang isa sa mga manlalaro ang labis na napukaw ang atensyon sa isa sa mga kunehong naroroon na kaagad namang binalaan ng isa sa kanyang mga kasamahan. Buhat sa napakadelikadong araw na habulin ang nasabing hayop, lalo na't ang mga duwende na naninirahan sa naturang palapag ay likas na nakadarama ng matinding pagkamuhi para sa mga kagaya nilang tagalabas. Kaya't dapat nga raw na huminto na ito bago siya mapaslang gamit ang mga palaso mga master. Pagkatapos ay pinakitang muli sa atin etong nakadusay na manlalaro na nagmamatsyag sana kay Jin Yuk na pinatahimik na nitong babaeng duwende. Nakapa nga nagtataka sa mga oras na iyon kung bakit sinusundan nito etong binata na kung pagbabatayan nga raw ang ikinikilos ay masasabi niyang naliligaw at tila ba walang maayos ding plano. Gayun din, wala nga daw sino man ang nakalalabas ng nasabing kagubatan nang hindi nagtataglay ng anumang espesyal na kakayahan. Kung kaya't duda nga siyang malamang ay hindi na makakalabas pa ng buhay mula dito. Samantalang ang pagpapasya nga nitong binata ay makikitang ibinabatay nga lamang niya sa kanyang pang-amoy at kaagad na tinahak ang kaliwang bahagi na nasa kanyang harapan. Nalabis namang ikinabiglang masilayan nitong babaeng duwende sapagkat tila ba nagtataglay ito ng matalas na pang-amoy na kanyang ginagamit di umano upang matukoy ang tamang landas na kaniyang tatahakin. At kapwa nagtataka sa kung papaano nga raw natutunan ng isang kagaya niyang mortal ang ganoong klase ng kaparaanan. Ngunit napuna nga rin itong babaeng duwende na kasalukuyan nga raw ay nasa harapan na itong binata ng isang illusion barrier at kung siya ay mahuhuli dito ay tiyak na makukulong na nga raw etong si Jin Yuk sa loob ng isang walang katapusang ilusyon ng paglalakad na siyang papagod lamang sa kanya. Subalit upang makasigurado nga raw ay kanya pa rin siyang palihim na pagmamasdan na lamang sa isang dako at saka na lamang siya hihilahin papalabas oras na nawalan na nga raw itong binata ng malay. Ngunit labis nga ang kanyang pagkabigla nung kanyang marinig ang naging pahayag nitong si Jin Yuk hinggil sa komento nito sa kung sino man daw ang naglagay ng ganong klaseng maling barrier na kaniyang nasisilayan sa kasalukuyan. Na tila ba hindi man lamang nakapag-aral at natuto ng tamang paggawa ng pangungusap. Kung kaya't nababawasan nga daw nito ang bisa ng spell na nilikhaan niya. Ang kanyang nawika naman ay narinig nitong babaeng duwende na siya palang may likha ng bagay na iyon at lubos na hindi natutuwa sa binitawan niyang kataga. Wala nga siyang kamalay-malay na sinasadya ito ni Jin Yuk na nasambit pa ngang oras na upang isagawa ang kanyang plano at kasabay na inactivate ang kanyang skill na may kaugnayan sa pagluluto. Inihanda nga niya ang mga sangkap at nag-ala professional chef sa kanyang isinasagawa. Ang halimuyak nga ng kanyang pagkaing niluluto ay labis na nagpatakam dito sa babaeng duwende hanggang sa tila ba nabigla ito at kaagad na kumilos. Gayon din inilabas ang kanyang pana
habang seryosong nasambit ang galit nito sa kalapastanganan di umano ng binata sa loob ng kanilang sagradong kabundukan. Buhat sa nagluto ito ng pagkain mula sa buhay na hayop na naninirahan doon na isa rin sa kanyang naging rekado. Ngunit napangiti lamang etong binata at pinabulaanan ang akusasyon para sa kaniya. Buhat sa soybean nga lamang di umano at hindi karne ng anumang hayop kasabay na pag-aalok niya sa nasabing duwende upang patunayan ang bagay na iyon. Pilit nga sanang nilalabanan nitong babaeng duwende ang mapanuksong halimuyak ng katakam-takam na pagkain. Subalit kapadoy kanyang napagtanto din na may katotohanan ang naging payag nitong si Jinyuk at hindi ito isang karne. Paliwanag nga ng system na ang mga duwendeng naninirahan sa ika-6 na palapag ay likas na mahilig sa pagkain gayon din sa musika at tanging isang putahe nga lamang ang kanilang lubos na itinuturing na ipinagbabawal. At iyon nga raw ay ang pagkain ng anumang karne ng hayop. Kaya't ang magawa nga raw lumika ng putaheng nahahawig sa lasa ng karne ay tiyak na pupukaw sa atensyon ng mga ito at hindi na magagawa pang maiwasan ang kanilang kuryosidad na matikman ng kanyang pagkaing inihanda mga master. Agad nga itong kinuha ng babaeng duwende at muling naniguro kung ito nga ba ay hindi talaga karne, na seryoso namang sinagot ng binata na hindi siya gagawa ng anumang kalokohan lalong-lalo na pagdating sa mga pagkain. Kaya't hindi na nagpumilit pang mag-usisa etong babaeng duwende at agaran tinikman ang pagkaing ibinigay para sa kanya na labis ng ikinalugod na matikman at talagang naparami ang subo sa mga oras na iyon. Pagkatapos ng kanyang pagbuya ay kaagad nga siyang humingi ng paumanhin at nagpakilala kay Jinyuk na siya nga raw ay si Sylvia na isa sa mga naatasang maging tagapagbantay ng Elben Forest at natanong nga itong binata kung ano ang dapat niyang isagawa upang siya ay mapatawad nitong si Jinyuk buhat sa kagaspangan ng asal na kanyang ipinakita laban sa kaniya. Naagara namang sinagot nitong si Jinyuk na lubos nga raw niyang ninanais na magawang makapunta sa kanilang village na ikinabigla nitong si Sylvia na marinig. Makaraan nito ay ipinakita nga sa atin ang lugar na tinatawag na pamayanan ng mga duwende na nakatago sa kaloob-looban ng Elben Forest habang seryoso namang nagpapakilala etong si Jinyuk sa harapan nitong si Penheim na tumatayong pinuno ng mga duwende na binati nga itong binata sa kanyang pagdating. Ngunit ang payag namang iyon ay labis na kini-question nitong si Jinyuk buhat sa literal na kakaiba ang pagsalubong ng mga ito sa isang kagaya niya. Galit pa nga nagsalita etong isa sa mga duwende sa pagkatuwag nga raw umasa pa ang isang kagaya niyang mortal na magiging welcome sa kanilang pamayanan at talagang ibang init ng pagsalubong ang ibibigay ng mga kagaya niyang duwende para sa mga manlalarong kagaya ng binata. At ang individual ngang iyon ay nangangalang Teslon na isang napakahusay na archer at palihim na labis na hinahangad nitong ating pangunahing tauhan na makopya ang skill mayroon ito. Gayun din, ang galit na ipinapakita nito sa mga kagaya niyang manlalaro ay hindi nakabigla-bigla at tulad nga daw ito ng kaniyang inaasahan. Ipapayag nga sana niyang inanyayahan siya nitong si Sylvia, subalit kaagad nga siyang pinakawalan ng palaso nitong si Teslon. Matagumpay namang nadepensahan ito ni Jinyuk habang seryosong nawika na dapat nga raw matuto etong nasabing duwende ng tamang asal para sa mga bisitang kagaya niya. Natanong nga din niya ito kung dapat nga raw bang nagdala pa siya ng regalo, ngunit tangi isang papuri naman ang naging tugon nitong si Teslon sa bilis ng kanyang naging reaksyon. Ngunit banta pa nga niya na sa susunod ay tiyak nga daw natatagos na sa kanyang ulo ang papakawalan niyang palaso mga master. Agad namang pumagitna sa nagaganap na tensyon etong si Sylvia at ipinahayag na siya ang nag-imbita sa binata patungo sa kanilang pamayanan na kapakinestyon nitong si Teslon. Ngunit ayon naman sa babaeng duwende na hindi niya isinama itong binata nang walang anumang sapat na rason at buhat nga raw ito sa husay na tinataglay nitong binata pagdating sa pagluluto, lalo na't kaya nga raw nitong ipaganda sila ng klase ng mga putaheng kailanman ay hindi pa nila nagagawang matikman. Ang payag nitong si Sylvia ay talagang pumukaw sa atensyon nitong tumatayong leader ng mga duwende, gayon din nitong si Teslon. Subalit literal na nananaig ang pagkamuhi nito sa mga kagaya niyang mga manlalaro at plano talagang patahimiki na etong binata. Ngunit sa mga oras ding iyon ay pinahinto naman siya nitong si Penheim na mapipinta ang pagkakatakam mula sa naging pahayag nitong si Sylvia at nais nga rin niya itong makumpirma at tuluyan ang nawalan ng pagkakataon etong si Teslon na magawa ang kanyang nais gawin laban kay Jinyuk. Paliwanag nga sa kwento na ang klaseng araw ng prutas na maaaring anihin mula sa pamayanan
ng mga duwende ay likas na espesyal. Nagtataglay nga daw ang mga ito ng abilidad na madagdagan ang magical energy ng isang individual sa pamamagitan lamang ng pagkonsumo nito. Gayon din, sa panahon nga raw ng pag-aani ng mga nasabing prutas ay nagkakaroon sila ng isang selebrasyon na tinatawag na Moonlight Festival. Sa mga oras ngang iyon ay abala itong ating pangunahing tauhan sa paghahanda ng mga putahe na kanyang ipapatikim sa mga duwende na ngayon nga ay takam na habang siya ay pinagmamasdan. At makaraan na matapos nga siya ay agad na niyang inanyayahan ang lahat ng mga duwende na kumain na habang ito ay mainit pa. Agad namang tumugon ang mga ito sa kanyang naging payag at talagang mapipinta ang kagalakan mula sa klase ng sarap ng putahe na kaniyang inihanda. Maging eto ngang si Teslon ay bagyang hindi na nakatiis pa sana, subalit agad naman siyang pinagkaitan nitong naiinis pang si Jinhyuk. Buhat nga raw iyon nang dahil sa pinagtangkaan siya nito na paslangin kani-kanina lamang. Kaya't wala na nga itong nagawa pa kundi pagmasdan na lamang etong kanyang mga kasamahan na talagang masayang ngumunguya at nilalasap ang klase ng pagkaing bago sa kanilang panlasa. Pagkatapos noon ay ipinakita sa atin etong si Penheim na ipinahayag ang labis niyang kasiyahan na lubos niyang di inaasahan na magmumula sa isang tagalabas at kasabay na binuksan ang seremonya para sa kanilang isasagawang kasiyahan mga master. Dooy nagpatugtog nga sila ng magagandang klase ng musika, gayon din nagsagawa ng pag-aalay at ang ingay nga na kanilang nililikha ay naririnig ng iba pang mga manlalaro na nasa labas ng kagubatan. Ngunit sa mga oras na iyon ay bigla na nga lamang may mga misteryosong individual na inatake ang kanilang grupo at kasabay na inisa-isa silang paslangin. Ang mga ito pala ay ang mga manlalaro na nagmula pa sa Zonghua Guild na nagsimula ng isagawa ang kanilang masamang hangarin hindi lamang para kay Jinhyuk, bagkus pati na rin sa lahat ng mga may buhay na naroroon. Samantalang sa loob nga ng Elben Forest ay ating makikita na masayang naglalaro ng mga palaso etong ilan sa mga duwende kung kaya't natanong nitong binata na ayon sa kanyang pagkakaalam ay literal na mula pa pagkasilang ay napakahusay na ng mga duwende pagdating sa paggamit ng pana. Nakapa naman sinang ayunan nitong tumatayong leader ng mga ito. Natanong nga rin siya nitong si Penheim kung ano ang kanyang masasabi hinggil sa kanyang naging karanasang maging bahagi ng kanilang isinasagawang pagdiriwang. Buhat nga raw ng ito pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon na may taong naging kaisa sila sa kanilang naturang gawain. Gayon din sa pagdami nga daw ng mga taong nakakaalam hinggil sa espesyal na abilidad ng mga prutas na mayroon ng kanilang kagubatan ay mas marami di umano ang nagtatangkang manghimasok dito na siyang naging sanhi upang mas lalo niyang ilayo ang kanilang pamayanan. Ngunit nakatitiyak nga raw siya na silang mga duwende ay likas na mapagmahal sa musika, gayon din sa mga pagkain at kapaayaw ng anumang kaguluhan na higit pa sa sino mang angkan sa loob ng tore. Sinang-ayon na naman itong binata ang naging payag ni Penheim, subalit kapwa kinestyon naman siya nitong si Teslon na marahil nga ay mainit pa rin ang tambucho buwat sa tanging siya lamang ang naroroon na pinagkaitan ng putahe. Patuloy nga nitong nilait ang pagiging isa niyang tao na di umano ay hindi katanggap-tanggap sa loob ng kanilang kagubatan. Nakapa naman hindi na gusto ang marinig nitong binata na handa ng patulan etong maangas na duwende. Ngunit doy kapwa nakaisip naman ng isang magandang ideya etong ating pangunahing tauhan na sa halip nga raw na masira pa ang selebrasyon na kanilang isinasagawa ay bakit hindi na lamang nila hamunin ang isa't isa para sa isang archery competition na kung saan ang matatalo nga raw ay aalis sa loob ng nasabing pamayanan. Bagya namang natawa etong si Teslon sa naging payag na kanyang narinig at kaagad na ipinag-utos na ihanda ang kanilang magiging target. Ang kanilang paghahamon nga sa isa't isa ay kapwa narinig din ng iba pang mga duwendeng naroroon na kaagad ding ninais na masilayan ang magiging kompetisyon. Kapwa nga silang dalawa ay tumayo sa itaas ng isang entablado at ayon nga sa binata ay bagyang araw nakadarama siya ng pagkakabagot buhat nang wala mas kisa sa kanila ang naniniwala sa kanyang abilidad. Kung kaya't do'y tinawag nga niya itong kanyang alaga/alagad na si Goguma na masaya siyang agarang sinalubong sa harapan nitong naguguluhang si Teslon. Maya-maya ay nagsimula na ngang ipahayag nitong si Teslon ang kanilang magiging target kung saan ay makikitang nakasabit ito sa isang puno na mas minabuti nga rin itong si Jinhyuk na maunang sumubok. Tumama naman iyon sa nasabing target na bagyang pinuri nitong si Teslon na mahusay ng araw para di umano sa isang pipitsuging tao. Subalit kung talagang ninanais nitong binata na matalo ang isang kagaya niya
ay likas na napakaraming sako pangaraw ng asin ang kinakailangan niyang kainin mga master. Ngunit bago pa man niya tuluyang mapakawalan ang palaso, ay makikita nating gumawa naman ng isang kakaibang pagkilos etong si Goguma at kasabay na nagpakawala ng kanyang skill na tinatawag na fear kung saan ay binalot ng takot ang lahat ng mga naroroon kasama na etong si Teslon at ang ilan pa nga sa mga ito ay nawalan ng malay at tuluyang bumagsak sa lapag. Hindi naman makapaniwala sa nangyari etong si Teslon at natanong kung literal na sinadya nga daw nitong binata ang bagay na iyon na pinagtawanan lamang nitong si Jinyuk at isinaad na hindi ba't gagawin din niya ang lahat ng kinakailangan upang manalo at ang pagkilos na kanyang isinagawa ay siyang nagbunsod upang makopya nitong ating pangunahing tauhan ang skill nitong si Teslon na ngayon nga ay mapipinta ang matinding galit sa pagmumukha. Pagkaraan nga noon ay pakunwari niyang pinagsabihan etong si Goguma na mali ang kanyang ginawa at pinaalalahanan etong kanyang alaga na huwag na iyon gagawin pang muli. Kapwa naman doon ay nagpayag itong si Teslon ng kanyang pagkadismaya hinggil sa naging aksyon nitong si Jinyuk na di umano ay isang malaking kaduwagan at natanong nga etong ating pangunahing tauhan kung mayroon nga daw ba siyang mas kikatiting na dignidad para sa kanyang sarili. Ngunit labis namang nabigla itong duwende nang agaran siyang sinagot nitong binata na wala nga raw siya ng bagay na iyon sapagkat isa nga lamang daw siyang tusong individual. Kasabay ng pagpapayag sa kanya ng system na kaniya ng matagumpay na nakopya ang skill, mayroon etong si Teslon na tinatawag na perfect marksmanship. Patuloy naman ang pagrereklamo nitong duwende na kaharap ng binata, buhat nga raw ng isang hindi katanggap-tanggap ang kanyang naging pagkatalo nang dahil sa madayang aksyong isinagawa nitong si Jinyuk laban sa kaniya. Kung kaya't upang matahimik na nga ito, ay muli na lamang siyang pinagbigyan nitong binata at isinaad na para sa kaniya ay isang pampainit lamang ang kanyang naging unang tirada. Muli na nga nilang ipinagpatuloy ang kanilang naudlot na kompetisyon laban sa isa't isa at ating makikita etong si Teslon na kasalukuyan ay nagpapamalas ng matinding konsentrasyon upang patamaan ang target na dapat tahakin ng papakawalan niyang palaso. At sa pagkakataon ngang iyon ay talagang naging bullseye ang patama nitong si Teslon na agarang umani ng samot-saring papuri mula sa kanyang mga kauri, mga master. Dito nga ay makikita nating kinausap at seryosong nagbigay ng paalala etong si Sylvia para dito kay Jinyuk na mas mainam nga raw na humingi na lamang siya ng paumanhin gayong hindi pa huli ang lahat. Paglalahad pa nga nitong babaeng duwende na etong si Teslon nga raw ang itinuturing na pinakamahusay na mandirigma pagdating sa paggamit ng palaso, kaya't napaka-imposibleng matalo siya ng isang normal na tao lamang. Subalit sa kabila ng nakababahalang pahayag nitong babaeng duwende, ay tila ba hindi man lamang kakikitaan ng anumang pangamba etong binata na ginamit pa nga ang kanyang skill na glacier formation at pinatalsik ang pinaka-target sa ere. Naguluhan nga itong kanyang katunggali at natanong etong binata kung bakit niya iyon isinasagawa. Subalit sinagot lamang siya nitong si Jinyuk na tanging binago lamang niya ang hirap batay sa kanyang angking level na tinataglay. Sapagkat sa mga oras ngang iyon ay pinagsama na nga niya ang dalawa sa kanyang skill na tinatawag na Demon Key at Perfect Marksmanship na kung saan ay nakalikha siya ng tinatawag na Red Magic Bullet. Gayun din, sa mga oras na iyon ay tila ba nadama nitong si Teslon ang kakaibang aura na nagmumula at inilalabas nitong binata. Nakapangakasabay na pinakawalan na ang palaso patungo sa gumagalaw na target na ngayon nga ay nasa ere at ang kanyang pinakawalan nga ay saktong tumama rin mismo sa gitnang bahagi ng palasong pinakawalan nitong si Teslon. Gayun din ay nahati sa dalawa etong pinaka-target na talagang hindi lamang gumulat sa kanyang katunggali bagkus sa lahat ng mga duwende na nakasaksi ng nasabing pangyayari. Hindi nga nila inaasahan na may ganong angking abilidad etong binatang dayuhan sa kanilang lupain na ngayon nga ay kapabahagyang kinukutya etong si Teslon na sa mga oras ding iyon ay tinanggap na ang kanyang pagkatalo. Ninais na nga nitong agaran sanang umalis sa kanilang pamayanan katulad ng kanilang napagkasunduan at inaalis ang kanyang sariling karapatan bilang kaisa nilang mga duwende bilang pagtugon din sa kanilang napag-usapan nitong si Jinyuk. Ngunit pinento naman siya nitong binata habang lubos na mapipinta ang kalungkutan sa pagmumukha nitong si Teslon. Paliwanag nga nitong ating pangunahing tauhan na nauunawaan niya ang hangarin nito na tuparin ang kanyang ipinangako at ipreserba ang kanyang natitirang dignidad. Subalit sa kasalukuyan nga raw ay ang panahon ng kanilang pagsasaya. Kaya't kung aalis nga raw etong si Teslon ay tiyak na bagyang hindi magiging masaya ang naturang gawain.
kung kaya't kanila na lamang di umano baguhin ang kanilang kondisyon na napag-usapan na bagyang ipinagtaka nitong duwende na marinig. Pagkalipas nga ng ilang mga sandali ay ating makikita etong si Teslon na talagang mapipinta ang galit sa pagmumuka habang natatawa naman ang iba niyang mga kalahi. Samantalang eto namang si Jinyuk ay painsultong nasambit na tanging ang mga malalakas lamang na nilalang sa kaniyang pinagmulan ang nagagawang suotin ang ganong klase ng kasuotan at tinatawag daw itong expert look na talaga namang taliwas sa kanyang ipinapahayag. Kapasumigaw nga din sa mga oras na iyon ang isa sa mga duwending kasamahan nitong si Teslon at tinanong kung sino nga daw ba ang lapastangan na tumatawa sa nasabing individual. Subalit kasabay noon ay maging siya ay hindi na napigilan din ang kanyang pagtawa na talagang mas lalo lamang ikinagalit nitong si Teslon na masilayan. Samantalang sa isang tabi ay natanong nga nitong si Jinyuk etong tumatayong leader ng mga duwende na si Penheim kung dapat na siyang huminto sa ginagawang kabulastugan para dito kay Teslon. Ngunit sinagot naman siya nitong tumatayong leader ng mga duwende na ayos lamang ang bagay na iyon sapagkat kinakailangan nga din daw nitong si Teslon na kahit papaano'y makadama ng salitang pagkatalo sapagkat sa kanyang tingin ang obsesyon nito na protektahan ng kanilang inang kagubatan ang literal na pumipigil sa kanyang paglago ng angking abilidad. Kahit isang mahusay nga daw na pagkakataon na dumating siya sa kanilang pamayanan na bagyang nagpangiti dito sa binata at kapwa nga ang dalawang ito ay nais pa sanang dagdagan ang pahirap na ipinapagawa sa natalong si Teslon mga master. Ngunit sa mga oras ngang iyon ay may isang individual na nagmamadalit humahangos na tinatawag etong kanilang tumatayong pinuno na talaga nga ding nasindak nung nasilayan ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Tinawag nga niya ito sa pangalang Lucian na isa sa mga tumatayong bantay sa labas na bahagi ng kanilang pamayanan. Malakas nga nitong ipinahayag sa kanilang lahat na naroroon na mayroon nga raw mga nagtatangkang manghimasok at sakupin ang kanilang kagubatan. Aniya ay napakarami nga raw bilang ng mga individual na nakamaskara ang nagsulputan sa kanilang lokasyon at nagsimulang iwas-iwas ang kanilang mga sandata na may pagnanais na sila ay paslangin. Gayun din ay aminado nga daw siya nang mga ito ay nagtataglay ng higit pang abilidad mayroon silang mga tumatayong rangers at tagapagbantay sa labas ng kanilang pamayanan. Talagang napakalakas nga raw ng mga ito na maging ang mga higher ranking rangers ay hindi sila magawang talunin. Sa kanyang naging payag ay labis na binalot ng hilakbot ang lahat, gayon din ay nakadama naman ng matinding pagkamuhi etong tumatayong leader ng mga duwende at malakas na isinigaw na maganda na nga raw sila para sa pakikidigma na agad namang tinugon ng lahat ng mga naroroon at nagsimulang kunin ang kani-kanilang mga sandata. Binigyang din pa nga nitong si Penheim na kinakailangan nilang lumaban at handang ibuwis ang buhay upang maprotektahan ang kanilang inang kagubatan. Eto ngang si Teslon ay nais na pamunuan ang mga natitirang pinakamahuhusay na mandirigma sa hanay ng mga duwende. Samantalang eto namang si Jinyuk na kasalukuyan ay nakatayo lamang sa gitna ng patuloy na nagaganap na kumusyon ay labis na mapipinta ang galit na nadarama at nauunawaan na iyon ay kagagawan ng iba pang mga makasariling grupo ng mga manlalaro, mga master.